Kababalik lang natin from our morning walk and today is a Friday and as you can see maganda naman yung weather natin ngayon. Sakto, bago ako mag-breakfast, magre-record na ako nito. Share ko lang sa inyo yung experience ko ngayon sa morning walk ko. Usually kasi hindi ako nagdadala ng phone na kapag naglalakad as much as possible lumalayo na ako sa mga screens. And nung patapos na ako sa park bago umuwi, sabi ko, okay, hinga muna ako, upo muna ako dito sa bench. Maya-maya, merong parang lumapit na, hindi ko gusto sabihin na old guy. Merong lumapit na guy, siguro mga nasa early 70s siya. Okay, hindi pa old yun, hindi pa old yun. Mga nasa early 70s siya, linakad niya rin yung dog niya, and tinanong niya, "Puwede ba akong, makiupo? Magpapahinga lang din ako." Sabi ko, "Yeah, sure." Then ako naman, since wala akong phone, sabi ko na lang sa kanya, "How was your day? How was your week? Kamusta na ba? Nag-breakfast ka na ba habang nag-walk?" Ganyan. Little small talk lang. Nagpa-practice pa rin ako, nung mga gano'n, nung mga small talks natin. Then, okey naman siya, nagkuwento naman siya, ganito, ganyan, ganito yung mga nangyayari and, excited siya for, this weekend kasi birthday ng daughter niya and all. Then, nung mga parang nagda-die down na yung small talk namin, bigla niyang natanong sa'kin na kaya siya umupo dun, sabi niya, kaya ako umupo dito, nagtanong din ako kung, okey lang ba makiupo, kasi parang may problema daw ako, kita sa mukha ko. And hindi ko alam yung sasagot ko kasi parang, na-shock ako, eh. Again, ito na yung pang-ilang tao na nagsabi sa'kin na hindi literally na pagod ako, pero sinabi nung tao na yun na parang may problema ako. And again, parang hindi ko na siya natatago kahit sa, labas. Parang nahihirapan ako itago siya. Nahihirapan na siguro ako i-handle and it shows. Then biglang parang nag-open na lang din ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, "I've been looking for work since, February and sobrang hirap ng market ngayon. Hindi ako makahanap ng work and hindi ako maka-land. Umaabot ako sa mga last, parts ng interview pero hindi ko alam kung anong nangyayari. Confused ako, di ko alam kung yung market ba yung mali, ako, mga sinasabi ko, et cetera, gano'n. Parang bigla lang ako open up sa kanya. And ito yung isa siguro na gusto ko dito sa New Zealand, yung mga tao dito parang hindi parang, warm sila, then kaya ka nilang kausapin na kahit na stranger ka to them, hindi ka family member, hindi ka friend, hindi ka loved ones, parang genuine yung dating na kakamustahin ka nila, tatanong nila kung ano yung mga mali, ano yung, ah, bakit parang down ka ngayon, yung mga gano'ng question, yung mga simple small talk. Parang na-perfect na nila dito yon and yun ang gusto ko ring ma-practice talaga. Talagang as in parang na-perfect na nila yung small talk na yun. Then, yun nga, na-share ko na sa kanya yun. Then, ang sabi niya sa akin, "So, stress ka ba? Hindi ka ba nakakatulog?" Then, ang sabi ko sa kanya, "Yes, may mga times na sobrang hard, ang hirap lang din." Ah, hindi ko talaga maintindihan, eh. Hindi ko talaga maintindihan. Tapos sabi ko rin sa kanya na, marami pa kasing nangyayari sa buhay ko and parang nangyayari siya ng sabay-sabay. So, hindi ko alam kung ano yung dapat ko unahin, ganyan. Ang na-share niya lang sa akin is that at 25 nawalan siya ng trabaho. Next is 33, nawalan din siya ng trabaho. Ah, Iba-iba yung mga napasukan niyang trabaho, naging trade siya, marami siyang experience. Nagkaroon siya ng business tapos nag-fail, start again at, 50. Yung mga gano'ng story na akala ko hindi ko maririnig sa isang
normal na tao, normal conversation. Kasi marinig mo yung mga gano'ng kwento sa ano lang, mga conventions, mga sikat na tao. Pero ito, normal na tao lang din siya. Then ang sabi niya sa akin, ang pinakamahirap na part is that old na siya and, ang isang rine-regret lang niya is that hindi lang niya naayos siguro yung finances niya nung bata siya. Okay na siya ngayon, meron siyang mga established, businesses. Pero yung dating sa kanya is kung tulad nung sinasabi ko sa mga dati kong video, ang tanong niya sa akin is, "Meron ka pa bang ibang ginagawa besides that?" Sabi ko, "Wala na, nag-u-upskilling na lang ako." Tapos bigla niyang sinabi na, "Meron ka bang business sa side o kaya meron ka bang tinatrabahong business o kaya mga passion?" Sabi ko, "Meron, 'di ko lang alam kung itutuloy ko pa." Sabi niya, "Okay, and then dapat grateful ka pa dun kasi meron kang leeway o kaya meron kang extra money na pupuwede mong, gamitin." Pero ang sabi ko sa kanya, "Hindi, kailangan ko kasi tipid. Meron pa kaming mga binabayaran na importante, meron kaming mga sinusuportahan and it's not easy." Then ang sabi niya sa'kin is, yung passion ko ngayon, bakit hindi ko dahan-dahanin? Kahit ano yun, umpisahan ko lang, one step at a time. Kasi baka mamaya yun yung way para makakuha ako ng, extra money on the side and maybe baka pupuwede na siyang maging full-time. Yun lang yung sinabi niya sa'kin kasi, one of his regrets is hindi niya lang sinunod kung ano yung gusto niyang gawin. Kasi siyempre, nagkaroon daw siya ng asawa, nagkaroon ng anak, kailangan niya suportahan 'yun, eh. And, of course, lalaki siya, eh, kailangan niya mag-provide. 'Yun yung parang, nage-gets ko kung saan siya nanggagaling. And sabi niya sa'kin, "Sobrang bata mo pa, may mga times na ganito talaga, sobrang hirap ng buhay. May mga tama kang magagawa, may mga magagawa kang mali." And, 'yun napag-isip-isip ko lang din na, okey, ita-try ko one step at a time, one day at a time. Pero for now, focus talaga is to look for work. Sabi niya, yeah, I mean, don't get me wrong, siguro parang nasasabi niya na raw 'yun sa place niya na parang okey na siya, yung tipong well-off na hindi niya naintindihan yung pang-araw-araw niya, yung weekly niya o kaya yung monthly niya. And sabi ko sa kanya, "No, actually that's good and maybe yun yung mga insight na kailangan ko marinig ngayon, na kailangan ko lang mag-relax. May time pa, may ibang araw pa para makabawi." And after nun, nakakagaan. Kasi, aminin ko kahit na minsan tumatawag kami sa parents namin, hindi ko nasasabi lahat, eh. Kasi hindi ko rin alam kung bakit parang sobrang normal nung conversation namin kanina. Hindi ko alam kung ano nangyari dun. Parang nag-open up lang din ako and nasabi ko lang na, "Ang hirap, sobrang hirap." Hindi ko walang words to explain, walang words to describe kung ano yung, nararamdaman ko and maybe baka kayo rin sa side niyo and, feeling ko normal lang yun na yun yung nararamdaman natin, yun din yung mga naiisip natin. Then after nung, usapan namin nagpasalamat ako sa kanya. Hindi ko lang nakuha yung number niya, kasi nga wala akong phone, hindi pumasok sa isip ko. Gusto ko sana siyang, ma-meet pa ng isang beses o kaya alam niyo yun, mailabas, makainuman, makakwentuhan ulit. Yeah, yun yung experience ko ngayong Friday. Hindi ko masabing weird kasi ako rin gusto ko nakikipag-usap sa tao. May mga times lang na hindi ako makapag-exert ng tamang energy palabas. Pero yeah,
maganda yung maganda yung experience. Hindi ko alam kung anong nangyari sa well, nagkwentuhan kami pero parang matagal na kami magkakilala kahit na, medyo old guy na yung kausap ko and, nakakagaan na gusto ko lang share sa inyo yung itong experience ko ngayong Friday na 'to and, baka kung nasa ganitong state din kayo na alam niyo yun, may mga plans kayo, may mga ine-expect kayo tapos hindi matutuloy and, you gents and ladies are feeling down, baka kailangan niyo lang maglakad-lakad, umupo somewhere and, baka meron kayong makausap na ewan ko, siguro guardian angel na magsabi sa inyo na magiging okay lang ang lahat. So, yes, yun ang Friday natin ngayon. Medyo mahaba 'tong video ko pero sana matapos niyo. Do'n na muna ngayon. Share nito sa mom niyo, friends niyo, and, colleagues niyo and, yeah, baka alam niyo yun, kailangan niyo lang ng stranger na kausap para gumanda naman yung pakiramdam niyo. So, yun naman na ngayon. See you next week again, friends. Thank you.